mga nagpaburda na dyan. Ano ang istorya sa likod ng inyong mga tattoo? Japanese ko. Machi-machi kami ni husband. Tradition, kultura bilang Pilipino. Pangalan to Barilo. First love ko, tinadhana pero wala rin. Ang 24 anyos na si Tui, ang disenyo ng kanyang unang tattoo, hindi mukha o kung anumang larawan, kundi ang pinaka-iniingat-ingatan niyang lumang liham o sulat. Kumusta na kayo mga anak? Salamat sa mga dasal niyo para kay Mama. Ipagpatuloy niyo yan, Nam. Matuto manalangin kasi si God. Mahal na mahal tayo. Lagi kayo magkaroon ng takot sa Diyos para huwag gumawa ng kasalanan, ha? Mga huling habilin ito ng kanyang Mama Joy Ann bago ito namatay sa cervical cancer. Mahigit 1 dekada na ang nakararaan. I love you, Nak. Proud ako sa inyo ni Kuya Brian kasi marunong na kayo magdasal. Always be thankful to God sa lahat ng biyaya. Keep on praying, Kuya. Miss you, Nak. Love, Mama. Ngayong araw ng mga ina, Mother's Day, nasabi mo na ba lahat ng gusto mong sabihin sa iyong ina? Dito sa Bacoor, Cavite nakatira si Tui, kasama ang kanyang Kuya Brian at ang bunsong kapatid na si Bea. Ang main goal ko lang po ngayon is maging aswan po kaming tatlo. Ayun lang po yung tanging hiling po sa amin ni Mama na huwag po kaming mag-aaway. Nito raw nakaraang taon nung naisipan ni Tui na magpatattoo. Nag-iisip na ako ng design. May list ako sa phone ko ng mga nakikita kong designs. Animals like lion, mga quotes. Pero hindi ko siya feel eh. Gusto ko something memorable talaga sa buhay ko and naging part talaga ng buhay ko. Yung magiging first tattoo ko. Hanggang may nahalungkat daw siya sa kanyang drawer. Nakita ko yung old wallet ko, binuklat ko siya. Then nakita ko yung letter. Sulat ng kanyang ina, ilang buwan bago ito pumanaw. Sinulat niya yun. Nakadextrose siya that time. Nak, intindihin niyo na ang sulat ko, ha? Maga kasi kamay ni Mama dahil sa suwero, Nak. Umingi na siya ng pasensya sa sulat kasi medyo magulo na yung pagkakasulat niya kasi nanginginig na siya. Manas na yung kamay niya that time. Tinutupi ko po muna ng maayos at hindi po siya mapupunit or madadamage. Dito ko po siya tinatago sa wallet. Ilang beses namin siyang binasa ng paulit-ulit and same effect sa feeling naming tatlo. Parang dinudurog kami. Wala nang ibang gamit na naiwan yung mother ko. Tanging yung letter na lang, ito na yung iingatan ko hanggang sa tumanda ako. Kaya para hindi niya raw makalimutan ang mga bili ng kanyang ina, nito lang nakaraang buwan, nagdesisyon na siyang ipatattoo ito. First time na may magpatato sa akin ng ganun na letter. Kaya nagulat ako. Tinanong ko ulit, sure ka, buong letter ipapatato? Mahirap siya kasi kailangan kung ano yung hand stroke ng sulat sa letter, gagayahin mo din siya eh. Complicated din po magtato sa ribs. Kasi pag humihinga yung tao, pwedeng bumawan yung karayom, pwedeng tumabingi. Habang nararamdaman ko yung sakit, naaalala ko yung mga times na fresh pa yung nangyari sa akin eh. Yung pagkawala niya. Dito ko siya pinatato kasi kasyang-kasya and saktong-sakto yung letter. Mag-isang itinaguyod sina Tui ng kanilang Mama Joy Ann. Hindi kasi naging maayos ang relasyon nito sa kanilang ama. Pinagsabay ng kanilang ina ang pag-aaral ng nursing at pag-aalaga sa kanilang magkakapatid. At noon pa man, hilig na raw talaga nilang mag-iina na sulatan ang isa't isa. Pag uwi niya, magugulat na lang siya. Meron na kaming ibibigay sa kanya. Tapos babasahin niya sa harap naming tatlo, isa-isa, yung letter naming tatlo. Nung pumapasok pa sa nursing school ang kanilang Mama Joy Ann, may iniiwan daw ito laging sulat sa kanila. Pero taong 2008, pagka-graduate ng nursing, bigla raw bumagsak ang katawan ng kanilang Mama Joy Ann. Nangihina siya at biglang hindi niya kayang bumangon, nahihilo siya, hindi siya makatulog ng maayos dahil sa pain. Napapaisip kami, ano na bang nangyayari? Siyempre mga bata pa kami, ang nasa isip namin, sakit lang yan, pag dinala sa hospital, magagamot. Ang kanilang ina na-diagnose na may cervical cancer. Si Tui, 8 taong gulang lang noon. Grabe
sakit na dinulot sa akin noon, actually pati sa mga kapatid ko. Papasok ka sa school, marami kang makikitang mga nanay kasama ng mga anak nila, malalakas, masigla. Hindi ko naman maiiwasan na hindi ako naiinggit. Lilingon ako paglingon ko sa likod ko, andun yung mother ko nakahiga. Tapos dadalhin pala sa ospital. Tapos mako-confine, babalik, magpapacheck up kung saan-saan. Sobrang bigat nun sa amin. Ang pinakamasakit na part dun para sa akin, yung humihingi siya na pasensya kasi hindi na namin ma-enjoy yung childhood namin. Lagi namin sinasabi sa kanya na, siyempre, anak mo kami. Andito kami, sino pa bang ibang tutulong sa'yo? Kundi kami lang din naman. Ang pinaka-memorable po sa akin, yung sumigaw po siya sobrang sakit. Tapos, nanghihingi na po siya ng tulong. Napadasal po talaga ako nun kay Lord para lang ma-save yung nanay ko. Kalaunan si Joy Ann na confined sa ospital. At dahil bawal siya noon bisitahin ng kanyang mga anak, ang mga nais nitong sabihin sa kanila, gaya ng dati, idinaan niya sa mga liham. 7 taong gulang pa lang po ako noon. Hindi ko po alam kung saan ko nalagay. Nabigyan din po ako ng sulat noon, kaso po nawala. Ang naalala ko ang nakasulat po dun, huwag niyo po pong papabayaan yung mga kapatid ko, mag-pray. Hanggang ang mga sulat, hindi na nasundan pa. Pagpunta ko po dun sa punerarya, ang una ko pong ginawa, pinisil ko po yung noo niya. Hanggang sa na-realize ko na yung daliri ko, lumulubog na po. So, dun ko lang nag-sink in sa akin na wala na talaga siya. Tapos, sorry. Naging emotional ako kasi naaalala ko yung mga hirap, yung pagod, yung sacrifices, sleepless nights. Wala naman kaming iba nun kundi yung nanay ko lang. Inilibing ang kanilang mama Joy Ann, sakto sa ika-10 birthday ni Tuwi. Paglabas ko nung bahay, binubuhat na yung kabaong ni mama para madala na sa sementeryo. And hindi ko na naalala ang birthday ko. Hanggang ngayon, hanggang ganitong edad na ako, hindi ko makakalimutan na kada birthday ko, maalala talaga si mama. Parang laging malungkot, lagi ako naghahanap. Mula noon, pilit tumayo sa sarili nilang mga paa ang magkakapatid. 17 pa lang po, pinilit ko lang mag-work. Kahit na sobrang baba po na sahod. Parang sinasahod ko 100 per day. Tinitiis ko po yun. Maaga kaming namulat sa totoong laro ng buhay. Kailangan munang magsumikap. Kailangan munang matustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan. Wala pa po sa aming nakaka-graduate. Yung bunso pa lang namin yung nakapag-college. Lumalaban kaming 3 magkakapatid para makaraos. Working as a data analyst. Yung kapatid ko is manager sa isang fast food chain. Then yung bunso po namin is call center agent. Sa buhay naming 3 magkakapatid ngayon, sa kanya pa rin kami humuhugot ng lakas. Kung ano kami ngayon, dahil yun sa pagdidisiplina and pagtuturo niya sa amin ng mga bata pa kami. Gayunman, dahil sa Cavite na sila ngayon nakatira, hindi pa nila nabisita ang puntod ng kanilang ina sa Tarlac ng magkakasama. This Mother's Day, gusto kong mabisita yung puntod niya, maalala yung mga memories na nabuo namin magkakasama. Kaya, nito lang Huwebes, sinamahan namin silang dalawin ito. Sa pagkakataong ito, sila naman ang may sulat para sa kanilang mama Joy Ann. Hi Ma, maraming salamat sa pagtataguyod mo sa amin kahit mahirap at mag-isa ka lang. Tinuruan mo kaming maging matibay sa buhay na hanggang ngayon ay meron kami sa aming mga sarili. At alam namin kasama ka namin sa mga laban namin. Sobrang miss ka na namin, Ma. Dear Mama, maraming salamat sa lahat ng sacrifice niyo para sa aming magkakapatid. Kahit napapaano po ay nagabayan ko naman po na maayos ang mga kapatid ko tulad po na pangako ko sa inyo. Dear Ma, kahit 7 taon lang kitang nakasama, dala-dala ko pa din lahat ng aral mo para sa amin. Happy Mother's Day po.
Pwede lang namin pumunta sa past para lang maranasan ulit namin yung pagmamahal ni Mama. Gagawin po namin. Magsabi ako ng 1 million words na I love you. 2 million. Wala. Hindi po yun sapat para masabi ko pong mahal na mahal ko po yung mother ko. Huwag niyo pong kakalimutan na lagi po nandyan yung mother niyo para sa inyo. Kahit ano pong mangyari, wala pong makakapagtumbas sa pagmamahal po ng isang nanay. Maihahalin tulad ko talaga yung nanay ko sa isang tattoo dahil hindi siya mawawala na sa akin. Talagang nakatatak na siya sa katawan ko, sa isip ko, sa buong pagkatao ko. Ang pagmamahal ng isang ina. Nagmamarka habang buhay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.